Hello, everyone. So this is the part two. This is the part two of a cómo comenzar para ser bilingüe. So the part one is more of advice for those people who wants to start their journey as bilingual or in learning Spanish. Now, what we are going to discuss in this video is to those people who did not prepare or who really want to start their journey, not enrolling to what do you call this. In the meantime, they want to do self-study, and to those who are already doing self-study. Entonces, para la persona o para la gente que están o que quieren que quieran comenzar comenzar para ser bilingüe y ya estudiando por medio de autoestudio, ya lo tengo o tengo mi libro aquí, ese. Entonces, no se preocupe porque le doy el día como puedan aprovechar ese libro por gratis. Entonces hablamos al final de este video, ¿no? Y primeramente lo que voy a decirles es que gracias a todos porque entiendo que no soy perfecto, no soy también profesional y también no soy profesional, no soy profesional. Mira, sí, estoy confundido en ese momento, ¿no? Y lo que te aseguro es que puedo ayudarle los tipos de conversación básicos en español y le doy como consejos básicos para que puedan usar mientras que está estudiando personal o está dando autoestudio o simplemente que no están en la institución donde que hay personas o hay gente que puedan ayudarle más de lo que estoy haciendo. Bueno, lo que, como te dije hace un rato que let's discuss o hablamos sobre las maneras, lo que ustedes puedan hacer para que aprender el idioma. Entonces, these tips are, because the part one, the tips that I have provided are mostly for those people who already started their journey and or want to start their journey and they already prepared for it. They have budget and you know what I mean. So this time what we're going to discuss is to those who wants to start, those who want to start and already started by doing self-study. So self-study, very easy. You don't have to follow a rule. You don't have to think of anything that baka yung sasabihin ko or isusulat ko is mali sa tinuro ni Profi for that particular time or moment or day. Ang difference ito is you have the free flow kung kailan nyo, sa anong paraan nyo gusto matutunan. But first, the very major and the first na kailangan nyo para sa akin, inalam ko what kind of learner I am. Kung kailan ko ba makinig muna ng mga videos or kailangan ko bang magsulat, kailangan ko bang whatever technique, whatever strategy na feeling niyo effective sa inyo. So ako kasi is pagsusulat at pagbabasa. And listening as well. Pero kasi, ang maisa-suggest ko is that, dahil marami na tayong mga online application na we can use. So if that is something effective para sa inyo, use it. Ngayon kung mas effective sa inyo magbasa, magtingin kayo ng mga
online books, online dictionaries na pwede nyo gamitin and then magsulat kayo. Kasi I am more on writing. What do you call this? Like me, I'm old. Charot. No, I mean, yung, ano ito pagtawag doon? Yung mga, mas nakakatanda, mas mahilig ako magsulat at magbasa. Ngayon, ang ginagawa ko dati is, binabasa ko, nag-construct ako ng sentences by my own, based sa nababasa ko. Kumbaga, kung ano yung nabasa ko, ginagamit kong guide yun para makagawa ng sariling sentences, sariling thoughts, sariling idea na sabihin in Spanish. Yun yung gagawin nyo. And then, dahil self-study kayo, huwag kayong mahiyang magkamali. Same lang din sa nakapag-aral na ang difference lang is tayo na mga nagsi-self-study, like me, I've learned I've learned the language through self-study, is that hindi ka natatakot, hindi ka mahihiya na ma-correct. It's because self-study ka lang. And plus points sa atin yung kino-correct tayo. Mas nakakatulong yun. Kasi nga, dadagdagan tayo. It's free. Hindi tayo nagbayad, pero na-correct tayo. Yun. Yun yung first. Yun yung isa sa mga advantages. Now, ang next na gagawin ninyo is, every day mag-spend kayo ng oras. 1 to 2 hours. Ako before I spend 1 to 2 hours to practice. Ito, what do you call this? Oh my God, I'm tripping. Ang shift ko is 1 to 10. Pero pumapasok ako sa office ng 8. Yung 8 to 12, 8, 9, 10, 8. 9, 10, 11, 12, sina-sidebarge ko yun. Sa mga hindi taga-BPO, yung sidebarge, yung tatabi ka sa mga nagtitake ng calls and then makikinig ka sa call nila. Ganon yung ginagawa kong practices. And then I have notebook, I have pen. Sinusulat ko yung mga naririnig ko. Ganun. And then, inaaral ko siya. Sa pag nag-call na ako ng 1 to 10, I make sure na kahit isa sa call ko yun or dalawa, nagagamit ko yung narinig ko sa kasama ko. Ganun siya. So, in short, it's sipag and tiyaga. And then, dedication. Next is, kung ginagamit nyo sa mga online app, use as well mga books. Mga libro na Spanish dictionary, bumili kayo ng dictionary. I suggest a fully book, maraming magagandang Spanish book. And then meron din, kung meron kayo mga kaibigan sa Instituto Cervantes na nag-aaral, you can have them, pabili kayo sa kanila ng book or maybe dictionary. I don't know if there are types of dictionaries na binibenta nila. Pero book, meron. Nabigyan ako ng book ng friend ko. So, pwede nyo gamitin yun. And then, I will, again, as I've promised sa mga nag-aaral, makakakuha kayo ng libreng copy nito. Just message me. And then, again, libre lang. Ang papayaran nyo lang, of course, i-book bind nyo. And then, if I have budget, para dun sa mga walang budget, try ko, kung ngayon medyo marami tayong responsibilities sa financial, darating yung time na pag nagkaroon ako ng budget talaga, magpapabook bind ako nito and then I will hand it to you guys. I will give it to you for free. Pero for now, siguro, ano nyo muna yung pag-book bind and then kung saan kayo so that I can send it or kung malapit lang naman kayo sa akin, maihatid ko and all para magamit nyo. So again, pag may tips pa ako na ibigay sa self-study, ayun nga, magbasa, maggamit ng mga kung anong pwedeng gamitin. And then do not think about the rules. Wag muna kayo mag-think about sa rules. Mag-familiarize muna kayo ng mga words, mga basic. Mag-start kayo sa alphabet, and then numbers, and then dates, and then months. Ganon yung pag-start niyo muna. And then yung daily greetings. Doon muna. After that, pag-usapan natin, let me know kung anong gusto niyo next if tapos na kayo sa mga part na yun. Okay? So again, this is the part 2 for those mga nag-self-study, and then I will tell you what to do next pag medyo na-familiarize niya. Kasi pag na-familiarize niyo na, while learning by yourselves, mag-ipon kayo para pag ready na kayo, pwede na kayo mag-enroll. Okay? So, konti naman yung oras kasi ang dami ko na naman sinabi. Wala na naman ako nasunod sa mga dapat sundin, sa mga bullets na ginawa ko. Thank you so much for watching. Let me know kung anong gusto yung itakal natin next time. I'll see you on my next video. Thank you guys. Gracias a todos. Hasta luego. Se cuidan mucho.